Sa kalagitnaan ng paggunita sa Semana Santa, 3 serye ng pag-atake ang naitala sa Davao City. Pero ang armadong sangay ng CPP na New People's Army ay kabi-kabila ang ginagawang panununog at Mga pangingit construction na worker, ayon sa sinabi ng mga rebelde sa kanila na ang di magandang pasahod sa mga trabahador ng kumpanya ang dahilan kung bakit sila nanunog. Bago umalis sa mga rebelde, pinatay nilang residenteng si Lito Atoy. So much time has lapsed, so many lives have been lost, and so much destruction has been wrought. But peace eludes us still. Sometimes, I am almost tempted to conclude that peace might not be able to come during our lifetime. But believe me, it will not be for want of trying. And I will persist in our goal of attaining peace to the last day of this administration. To decisively address insurgency and terrorism, we are working doubly hard towards a stronger and more credible national defense system for the country. We continue to strengthen the defense capability of the AFP as a deterrence against terrorist, lawless elements, and other threats. Mahigit 50 taon nang nilalabanan ng pamahalaan ang mga communist groups. Nagkaroon ng mga tagumpay laban sa mga communist groups sa administrasyon ng 5 naging presidente ng bansa sa pamamagitan ng peace talks. Subalit tila malaking hamon pa rin sa pamahalaan ang CPP, NPA, NDF. Insurgency, as we say, for 51 years yan yung naging problema natin. Because there is a group of people who is trying to overthrow the government with the use of force. Communist Party of the Philippines, New People's Army, and the National Democratic Front. Because they want to subvert the whole country and institute a communist form of government. How do they do that? Well, simply by deceiving the people, exploiting issues, and recruiting people to join their movement. Ang Department of the Interior and Local Government sa pamumuno ni Secretary Eduardo M. Anyo ay naniniwalang ang pamahalaan ay hindi nagkulang sa paggamit ng mapayapang paraan upang matuldukan na ang problemang dulot ng insurgency. Ang trabaho talaga ng ating pamahalaan is to ensure na protected ang ating mga tao, gamitin ang lahat ng mga instrumentalities para maibigay mo yung services, yung freedom, justice, at maproteksyonan ang mga Bill of Rights ng Filipino citizens. Nang pumasok ang kasalukuyang administrasyon, ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na sisikapin niyang mapaunlad ang Pilipinas at isang paraan dito ay ang pagsugpo ng insurgency. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, naniniwala ang Pangulong Duterte na ang paglaban sa communist terrorist group ay kailangan ng mas malakas na pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagsama-samang kooperasyon mula sa barangay leaders, local government units, military, at ang national government. Isa sa mga vulnerable sectors na pinapenetrate din po nila yung mga kabataan, no? Kasi sa palagay nila, pinaka-vulnerable yung kabataan dahil bukas yung kanilang pananaw at mga indigenous peoples na-take advantage yun. Pinapalabas nila na yung grupo lamang ng mga insurgents, pinapalabas nila na sila lamang yung nakakaintindi ng plight ng mga IPs. More than 50 years, almost 7 beses tayo nakapag-usap sa CPP-NPA, pero ito pa rin yung problema natin. Ang lahat ng problema na dinadanas natin yan, effect ng insurgency. Yung ating, for example, ay ating development. Hindi tayo makapag-full swing ng development dahil maraming areas sa ating bansa ang hindi fully ma-develop dahil may presensya ang armado o New People's Army at tinatakot yung mga ating mga investors. Sinusunog nila yung mga equipment,
sinisira yung mga plantation, at pinakamahirap dito, pinapatay din nila yung mga even ating mga kapatid na katutubo. President Rodrigo Duterte orders the creation of a national task force to end local communist armed conflict. Meanwhile, Nung nagdeklara ang ating Pangulo na i-terminate na ang formal peace talk with the CPP, NPA, NDF, kung di ako nagkakamali, ito ay November 2018. At wala na tayong formal na peace talk. At ang sabi ng ating Pangulo ay tapusin natin ng CPP, NPA. Magandang desisyon ng ating Pangulo yun. Pero kailangan meron tayong isang malaking strategy kung paano natin isasagawa ito. Kaya dito nabuo yung Executive Order 70, yung whole of nation approach and whole of government approach. The LGUs, the local chief executives, the governors, the mayors, the barangay captains are the ones leading our effort to finish the communist insurgency. With also other agencies na kasama sa task force. Ito ay halimbawa, ang DA, ang DSWD, ang DAR, ang DENR, ang DPWH, lahat sila ngayon ay part ng mga task forces. At ang ating sa pinakaibabang level, yung tinatawag nating RCSP. So ito yung convergence na tinatawag natin. Ang ginawa ni Pangulong Duterte under sa EO na to ay pinagsama niya. Tapos, kasama rin doon yung cabinet officer. So, nag-uusap-usap sa isang malaking forum or sa isang malaking meeting or grupo, yung RDC, yung RPOC, pati yung cabinet officer in charge. We cannot have peace and order if there is no socio-economic development. We cannot have socio-economic development kung wala tayong peace and order. So, pinagsama ang lahat ng yun. Sa pamamagitan ng pagbuo ng EO70, nagsama-sama ang lahat ng sangay ng pamahalaan at local government units upang ipatupad ang mandato ng End Local Communist Armed Conflict. On the part of DBM, we ensure that all member agencies receive their budgets pursuant to their mandate. Nakita ng Presidente at ng Gabinete na mas effective yung whole of nation approach and the national government working out and trying to find solution to these problems with the help and cooperation and participation of the local government units. Marami na kaming nagawa na mga projects in line with the mandate ng Executive Order 70. At dito, ang TESDA ang head ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster. Marami na kami na-train na IPs, mga former rebels. Our people have been used to it for a very long time. And I believe this is one particular moment of our history that we are given the chance to work together, fight, and finish this insurgency. This is not just for the present generation, but for the future generation. Kabahagi ako ng solusyon. Natapusin ang laban ng insurensiya Tungo sa pangkalahatan at pangmatagalang kapayapaan At pag-unlad ng bansa. Panahon na upang ang mahigit 1 milyong Pilipino ay gumising at magtulungan sa pangunguna ng pamahalaan para tigilan na ang problema ng insurhensya. Sa pagkumbinse sa mga naiba ng landas na bumalik at sama-sama tungo sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Sa agarang pagtapos ng mga problema sa rebelde, ating mapagtunan ang pambansang pondo ang pagpapalago ng ating ekonomiya. Lalo na ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura na mapaunlad sa kalayunan. Upang tuluyan ng magtapos ang digmaang ito.